Yung ano lang, yung ang pinag-aralan po natin, sister, yung 5 steps of Christian growth na naibahagi po natin, sister. Unang-una po, number 1, yung ating pong prayer. Sa prayer natin ay mayroon po tayong tinatawag na patterns of prayer: adoration, acts, confession, and Mhm. supplication. That is acts, no? Uh, then Bible reading, witnessing, fellowship, and obedience. Yun po yung 5 steps: prayer, Bible reading, witnessing, fellowship, and obedience. Dapat makita po sa mga mananampalataya para makita po yung ating pag-grow. So atin po itong ina-apply sa ating sarili. Yan po, Okay sister, po. no? Marami po yung verse naman na supporting, but Okay po. uh, yan naman po. Sige. So, purihin ang buhay natin just know that we are gathered together in His name. So, sabi ni God, if two or three gathered together, nasa gitna po siya sa atin. So, maraming salamat po sa opportunity na mag-share na naman ako ulit ng Word of God. Salamat sa buhay na Diyos, Lord. Gamitin niyo pang aking bibig, Lord, as a vessel of your word. Kayo pang aming speaker, Holy Spirit of Jesus. Siya po yung nagtuturo sa atin na bibigyan ng wisdom. In Jesus' name, we pray. Amen. So, nabanggit niyo po yung prayer, no? So, mag-a-add-on lang ako, no? If yung about dun sa prayer, inuutos po ni Jesus Christ yan sa atin that we have to pray continually because days are evil. Nandito kasi tayo sa mundo ng marami tayong mga hindi nakikita na mga kaaway, no? Mga kampo ni Satanas, mga evil spirits, mga demon spirits. At sabi po ng Book of Revelation, no? Na si Satan, yung prince of this world, no? So, ang goal ng mga kaaway is habang hindi pa dumadating in His second coming si Jesus Christ, no? Ang goal naman ng mga kampo ni Satanas, yung mga evil spirits, mga demon spirits, no? At saka si Satan is i-twist yung truth of Jesus, no? Yung mga tinuturo ni Jesus, twist niya with lies. Tapos yung relasyon natin sa Diyos, gusto niyang gibain yun. Gusto niyang sirain yung mga buhay ng mga Kristiyano, mga buhay ng mga tao, para mawala yung faith natin at saka trust natin sa buhay na Diyos. No? Nang sa ganun, magkasala tayong lahat. Kasi magkaiba yung worldly desires sa Holy Spirit desires. Hindi yan magkapareho, no? So, yung mga tao, no, na walang relasyon sa buhay na Diyos, no, hindi nagre-repent, hindi na-accept si Jesus as their personal Lord and Savior, doon sila doon sa mga makamundong makasalanan, no? Like for example, left and right babae, left and right lalaki, sexual immorality, drunkenness, orgies, 'di ba? Debauchery and alike, no? Nandiyan yan sa salita ng Diyos, no, sa Book of Galatia. No? At saka andun din yung fruits of the Holy Spirit, 'di ba? Iba din yung gusto ni God, no? Iba 'yun. Kumbaga, binigyan tayo ni God ng free will. Saan ba natin bibigay yung free will natin? Sa buhay ng Diyos? No? Sa tamang landas ba? O dun sa kaaway na si Satan, sa maling landas? So, yung prayer is very important for all of us. Command yan ni Jesus, no? Sabi niya, paalala niya sa atin, we have to pray continually because days are evil. About naman din dun sa Bible, I believe itong Bible, ito yung love letter ng buhay nating Diyos. Ito yung guidance natin habang nandito tayo sa temporary world na ito. Ito yung salita ng Diyos, no? Na ito yung sabi nga ng salita ng Diyos, no? Dito sa sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God breath, no? Hininga ng Diyos. May mga taong ginagamit si God. Like for example, sa Book of Genesis, no? Sinabi na ang sumulat ng Book of Genesis, saglit lang ha. Sinabi dito, no, pinagdebatihan dito na sa Genesis, marami mga scholars na naniniwala sila na si Moses ang sumulat. Pero lahat ng ito, no, itong 39 books sa Old Testament, tsaka 27 books sa New Testament, may mga taong ginagamit si God, no? Pero all of this because of the Holy Spirit, no, na siya nagbibigay sa atin lahat ng wisdom at karunungan. So hindi tao ang sumulat nito, kundi ito ay God breath hininga ng Diyos, no, na magagamit sa pagturo sa atin, pagre-review kung nagkakasala tayo, no? Kinokorek tayo at tinitrain tayo in God's righteousness, no, na dapat dead to sin tayo tas alive tayo in Christ Jesus. Na lahat ng mga tinuturo ni Jesus, dapat meron tayong obedience. Nandun naman dun sa nabanggit ni brother, yung panglima, obedience, no? Kasi kahit na ma-memorize natin itong Biblia, kahit nabasa natin itong Biblia, kung wala yung obedience, wala din siyang saysay. Kasi even Satan knows everything about the Bible, isa lang ang di kaya ni Satanas, no, ang obedience of God's word, no? Kung ang turo ni God is love, ayaw niya ng love, gusto niya hate,
No, palagi niyang tinitwist ang truth with lies. No, kung ang turo ni God forgiveness, kang Satan naman unforgiveness. So ayaw niya talaga na kasi bakit? Kaya nga siya napaalis sa langit dahil sa pride. No, he is the God of pride. No, kasi gusto niya na magiging Diyos siya. Yun din ang tinitempt niya kang Eve. No, nasabi niya, oh, huwag kang maniwala sa sinasabi ni God kasi pag kinain niyo yung prutas ng tree of the knowledge of good and evil, mabubuksan yung mga mata niyo, magiging tulad kayo ni God. Ganun. O, ang nagpagkakamali lang ni Adam, hindi niya kasi sinunod ang utos ng Diyos Ama. Ang sinunod niya is yung tempt ni Satanas through Eve. No, na si Eve naman din, no, wala ding obedience. Kasi kung meron sana siyang obedience, hindi na niya ititempt si na, alam mo, sabi ni Satanas, ganito, blah, 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 blah. You know, doon pa lang sana, nirebuke niya kaagad, no, in the name of God the Father, umalis ka, Satanas. Hindi ako maniniwala sa'yo. Kaso hindi no? So there is a fall of man, andun na sana yung eternal life, pero dahil nga sa disobedience, no, because of pride din ng tao, no, pride ni Adam na sinunod niya si Eve, hindi yung Diyos ang kanyang sinusunod. So importante po yung Bible, no, kasi ito yung tuturo sa atin, no, ito yung salita ng Diyos na buhay siya, no, at active. Habang nagbabasa ka, marami kang mavivision na, hala, mali pala yung nagawa ko dati. Pag binabasa mo yung salita ng Diyos, no, tagos hanggang laman, tagos hanggang kaluluwa, hanggang kaisipan. No? Yun ang sinasabi ng Hebrews 4:12 naman. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of to whom we must give account. So walang matatago sa buhay na Diyos, no? Kung ano yung mga motibo ng puso natin at mga kaisipan. Alam ni God lahat. Nababasa niya ang ating mga puso at mga kaisipan. Kung si Satan, hindi niya mababasa ang ating mga kaisipan at puso. No? Ang Diyos, nababasa niya kasi siya yung ating creator. No? Si Satan, inalintulad siya sa isang roaring lion na nagmamasid sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa. Kaya kailangan nating mag-pray continually. At kailangan natin mag-meditate of God's Word day and night. Magbasa tayo ng pagkain ng ating kaluluwa. Ito yung Holy Bible. Witnessing, no? Nabanggit din ni brother ang witnessing. No, kung si God, meron siyang kingdom mission para sa atin, which is to save us, no? The sins of the whole world, no? Inako niya lahat. No? Na wala naman siyang alam na kasalanan, walang kasalanan within him, at saka wala siyang ginagawang kasalanan habang siya nabubuhay sa mundong ito. Pinapakita niya ang kanyang pagiging obedient sa Diyos Ama. Kasi ang lahat ng mga tinuturo ng Diyos Ama, no, ang lahat na gustong ipasabi ni God sa mga tao is through Jesus Christ, the Word became flesh, no, that dwelt amongst us. No? So si Jesus yung nagkatawang tao ang ating buhay na Diyos, no, para ipakita sa atin, no, ito yun, para makuha niyo uli yung eternal life na ino-offer ni God the Father na unang binigo ng unang tao. Kaya nga nabasa ko din na kino-compare din si Jesus kang di ba, yung first man, no, na first Adam, siya yung tinatawag na second Adam, no? Kung dati si Adam, siya yung naging reason kung bakit nagkaroon ng kamatayan ng tao, na condemn, na curse, napunta sa kamay ni Satanas, no? Si Jesus naman yung nagre-restore, no? Kung ano man yung spiritual problem ng mga tao, siya naman yung spiritual solution natin, because He is the Lamb of God, the only way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through Jesus Christ, no? Tulad din ang sinabi ng John 3:16, for God so loved the world, it gives one only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No? So we have to be witness of Christ Jesus, no? Kaya sabi nga ni God, meditate His word day and night. No, habang yung binabasa natin, no, meron tayong kingdom mission. We are called kingdom disciples. If we are really Christians and we are really following our Lord and Savior, Messiah, Jesus Christ, no? Christians, dapat may faith ka. At hindi lang tama doon. Dapat faith with action, no? Pag sinabing faith with action, ang kingdom mission natin, Great Commission,
No, go therefore and make disciples among all nations. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything. Hindi niya sinasabing konti lang or some lang. No, teach them to obey everything I have commanded you. Hindi niya sinabing I requested you. No, sabi niya I have commanded. Utos. Utos ang sinabi ng Diyos sa atin lahat. Kaya walang sino mga tao magsasabi, hindi po pwede mag-preach ang babae. Dahil kung mahal natin yung buhay na Diyos, i-spread natin ang love ng pagmamahal ng buhay nating Diyos. No? Hindi natin tatago ang pagmamahal natin sa Diyos. We have to stand firm with the truth. No? Dahil maraming mga ginagawa si Satanas na tinitwist niya yung truth with lies. No? Meron din sinabi si brother kanina, fellowship. Bakit kailangan natin mag-fellowship? No? Kasi bago pumunta si Jesus Christ sa God the Father, no? Sabi niya, receive the Holy Spirit. No? Kasi importante 'yun, no? Na pupunta dun sa Diyos Ama. Kasi kung magkatawang tao lang siya forever, no? Hindi 'di ba? Lahat ng tao, no? Sabi niya, kung naniniwala tayo sa Diyos Ama, no, na siya ang nagpapadala kay Jesus Christ. At saka si Jesus Christ ay iisa sa Diyos Ama. No, maniwala ka kapatid, ang Holy Spirit na sa katawan mo. No, we are sealed with the Holy Spirit. So, kung lahat ng mga tao, kasi ang salvation is for everyone. Kung dati ang salvation is only for the Jews, no? So, mga taga-Israel, pero hindi na 'yon ganon, no? Pagdating sa New Testament, ang salvation is for everybody na. Kasama na tayong mga Gentiles. So, salvation is for everyone. So, we are called spiritual Israel. Kung dati yung mga unang chosen of God people ay mga Jewish, yung mga Jews, mga Israelites, hindi na yung mga nag-o-obey ng mga Jews lang ang masisave, no? Pati yung mga Gentiles na nag-o-obedient sa salita ng Diyos, no? Kasi lang tinuturo ang Diyos na kasamaan sa atin. Lahat ng tinuturo ni Jesus para sa kabutihan ng ating mga katawan, ng ating mga kaisipan, at lalong-lalo na sa ating kaluluwa, na siya yung ito-judge ni God, no, at the end of times, no, na sa kanyang pagbabalik in the second coming, si Jesus Christ, no, titipunin niya. Sino ba yung dadalhin niya doon, no, sa langit? Sino ba yung tatapon din doon sa impyerno? Kaya nga si Satan, hanggat hindi pa dumadating si Jesus in the second coming, no, patuloy niya sinisira ang mga buhay ng mga tao kasi gusto niya yung mga kaluluwa natin madadala doon sa impyerno kasama siya. Gusto niya itatapon din yung mga kaluluwa natin. Hahayaan ba natin yun, mga kapatid? No? Kasi itong mundong ito, testing ground natin to no? Dito tayo i-judge ni God. Sasabihin ng Diyos Ama, anong ginagawa mo sa aking pinapadala sa inyo dyan sa mundo? Na si Jesus Christ, my only begotten Son. Naniwala ka ba sa Kanya? Kung naniwala ka sa Kanya, nagrepent ka ba sa mga kasalanan mo? No? So kung nagrepent ka sa mga kasalanan mo, andun na yung faith, no? You believe and then you confess your faith. Ang tanong, naging parte ka ba ng kingdom of God? No? Kasi meron tayong kingdom mission. Yun yung Great Commission, no? Na ang nasimula na ministry ni Jesus, no? Inutos niya sa mga apostles, sa mga disciples, no? Ang kanyang nasimulan, tayo yung magko-continue. Tayo yung magsasabi sa ibang mga kaluluwa. Nakala nila, buhay sila, pero ang totoo, patay sila. Bakit? Doon sila nagsasamba sa mga patay na Diyos-Diyosan. Kung hindi man patay na Diyos-Diyosan, ang Diyos nila, pera. Kung hindi pera, ang Diyos nila, trabaho. Kung hindi trabaho, tao ang ginagawa nilang Diyos. Kung hindi man ganun ang kanyang hindi nila ina-accept, no, na totoo si God the Father, Jesus Christ, and God the Spirit. Andun yung blaspheming of the Holy Spirit, no? Walang repentance, no? Para sa kanila, science lang ito lahat, no? Yung sinatawag na Big Bang Theory. Para naman sa iba, nag-exist lang yung tao, no? Na walang Holy Spirit, no? Parang aso lang, parang pusa, no? Na walang Holy Spirit, na tayo yung most prized creation of God, Tayo yung may hininga ng Diyos, no? Na pag namatay tayo, merong espiritu. Tayo, mayroon tayong kaluluwa, no? Na ito yung ito-judge ni God, no? Kasi yung Diyos natin na buhay ay espiritu, no? So, ang gusto ni God, no, na dating patay yung mga kaluluwa ng mga tao dahil sa pagkakasala ng unang tao, no? Ang gusto ni God, mabuhay yung ating mga kaluluwa,
no, na magiging alive in Christ tayo sa mga katuruan ni Jesus, kasi ang lahat ng tinuturo ni Jesus galing sa Diyos Ama, no? So kung tayo ay buhay ang ating mga kaluluwa, makikita yan sa ating pagkatao, makikita yan sa ating mga ginagawa. Ano ba yung nandyan sa iyong bibig? Mga kabastusan ba? Natutuwa ka ba kung yung mga tao nag-green jokes? Natutuwa ka ba yung mga tao nagmumura? Natutuwa ka ba na sinisira mo yung mga buhay ng ibang mga tao? Kasi kung yan, natutuwa ka, kapatid. Nako, kapatid, ibig sabihin yan isa lang. May mga demonyo dyan sa ilalim ng puso mo. Kasi kung andyan yung Holy Spirit ng Diyos, no, makokonsensya ka. As much as possible na nag-i-struggle ka, no, na Lord, ayoko magkasala, no. Although tayo, hindi na tayo tinatawag yung mga anak ng Diyos na nagre-repent na at bumabalik na sa poder ng Diyos, no, na sa tamang landas na, no. Hindi na tayo tinatawag na sinners kasi naging victorious na si God no. Nung namatay siya sa cross, no, inaalin niya kanyang banal na dugo, no, para i-redeem tayo from the hands of Satan, kasi 'di ba naka-curse tayo, naka-condemnation, 'di ba? Yung last word niya, sabi niya, it is finished. Napagtagumpayan na niya ang mission niya, na yun ang gusto ng Diyos Ama, na pababain. The Word became flesh. Pababain si Jesus, no? Kasi siya lang ang bukod tangi na solution sa mga spiritual problem natin, na kahit ano pang mga ginagawa mong kabutihan, hindi yan nakakasave sa atin. Kahit na mga bylaws na yan, mga sinasabi ng mga Pariseo, hindi yan nakakasave sa atin. Dahil walang sino man ang makakomply ng lahat ng laws, no? Mas lalo ka pang nakukondem kung merong laws dyan tapos hindi mo nasusunod. Pero because of Jesus Christ, no, yung 10 commandments, sinasum up niya into 2 God's greatest commandments through Jesus Christ, who is 100% man and 100% Son of God, mga kapatid, no? Kaya na natin ang lahat ng mga temptation, kaya na natin ang lahat ng mga trials, no? There is joy in every suffering. Because bakit? Hindi na tayo naglilinaw on understanding natin. Meron na tayong kakampi, ang Holy Spirit. Meron tayong tagapagtanggol. Meron tayong mediator, si Jesus Christ. The only way, the truth, and the life, that no one comes to Father except through Him. No? So, yung last na nabanggit ni brother, obedience. Sa lahat na may tinuturo ni Jesus, no? Sa lahat ng kanyang ministry, isa lang ang message ng Diyos Ama, obedience. Kasimula-simula pa lang kang Adam at saka kay Eve, obedience, no? Kahit na hindi pa na-create ang hindi pa na-create ang earth, no? Kahit yung mga anghel sa langit, obedience, no? Yan ang kinabagsakan ni Satanas, no? Dahil wala siyang obedience because of pride. Gusto niya maging Diyos no? Tapos iningganyo pa niyo yung mga 1/3 of the angels sa langit, di ba? Yun yung mga demons at evil spirits nandito sa mundo, itinatapon ni God. Na nandun sana sa langit, pero dahil sa pagkakasala, isang pagkakasala lang, kinikick out sila sa heaven. Kasi bakit? Yung Diyos natin na buhay, who created the heavens and the earth, buhay siya, no? Divine at saka holy. That even a single sin, he doesn't deserve it. Kaya nga sa unang pagkakasala ng tao, kick out agad sila sa Garden of Eden. Same din yun kang Satan, no? Kick out agad. Diba? Kaya dito sa mundo, no, napaka-bless ng mga tao. Sa totoo lang, grabe pasensya ng Diyos sa atin, mga kapatid. No? Alam mo, bumaba na si Jesus, no, para ialay kanyang banal na dugo para sa atin lahat. No? Pero ang tigas-tigas pa rin ng mga ulo ng mga karamihan sa atin. Kaya tayo mayroong fellowship. Kailangan natin ng unity as Christians, as brethren, as church, as body of Christ. At sino ang head ng church? No? Ang Diyos na buhay dapat, hindi yung patay na Diyos. No? So, yun lang po. Ayoko na pong habain. No? Napaka-importante po talaga na meron tayong relasyon. Kasi sabi nga ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through Jesus alone. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, isang Diyos, no, na may 3 personalities. Pwede natin siyang ihalin tulad, no, mga kapatid, sa yung water, di ba? Yung water, no, yung water pwede siyang mag-exist in 3 states No, pwede mag-solid ice, di ba? Pwede maging ice, pwede maging liquid water, pwede maging vapor, no? Yet it remains water, no? Ganon din yung Diyos natin, isang Diyos na may kanya-kanyang rules, no? May kanya-kanyang characteristics. Tulad din ng sun, di ba? Yung sun, di ba yung sun, yung araw,
no? Meron siyang light, no? May heat at may energy, no? Pero similar to how God reveals himself through different persons, no? Kaya wag kayong magtaka, no, na bakit one God with three personalities, or tulad ng tao, no? Tayong tao, meron tayong katawan, meron tayong kaisipan, at meron tayong kaluluwa. Meron tayong body, meron tayong soul, meron tayong spirit, pero we are still the same as. Like ako, si Cecil, no? Katawan ko, ito. Oh, yung pag-iisip ko, yung mga emotions ko, yun yung soul ko. Oh, may kaluluwa ako, no? Kasi bakit ko how sure are you na may kaluluwa ka, Sister Cecil? Of course, tingnan niyo yung mga taong na merong physical death, no? 'Di ba? Wala na silang kaluluwa, 'di ba? Oh, bumabalik sila sa kalansay, no? Kasi kung meron pang kaluluwa diyan, kapatid, buhay pa 'yan. Kasi yung kaluluwa ng mga tao, yun ang hininga ng Diyos na ibinigay niya sa atin lahat. Kaya nga napaka-importante ng oxygen eh. Kasi kung walang oxygen, patay tayo lahat, no? Napakamahal ng oxygen. Nagpapasalamat ba kayo na hindi kayo ni oxygen ngayon? No? Even small little details, ang daming blessings ni God sa atin na dapat nating pasalamatan, no? Yung mga ginagawa nating kabutihan, kulang na kulang pa yan. I-compare natin sa mga unang mga apostles, mga disciples, sa hirap, no, na ginagawa nila para sa buhay na Diyos. Na kahit ikamatay nila, kahit batuhin sila, kahit magutom sila, kahit na ikulong sila, kahit wala na silang damit, kahit init, kahit ulan, andun, isa ang goal nila, Great Commission, no? At yung Great Commission na yan, patuloy yan na inuutos ni God sa atin. That is not a request. That is a command, no? Kaya no wonder bakit may mga evangelist, may mga pastors, may mga exhorters, no? Maraming mga missionaries. Dahil bakit? Naniniwala sila sa tamang landas ng buhay na Diyos. Dahil naniniwala sila na mas importante ang kaluluwa natin kaysa katawang tao. Kaya sabi ni God, huwag kang masyadong attached sa world. Huwag kang masyadong attached sa mga nakikita mo. But believe in faith dun sa hindi mo nakikita. No? So yun po yung Tsaka kung gusto niyo po pong further informations about it, invite ko po kayo mamaya sa R214. Ako po yung gagamitin ni God, no? Sa Word of God. Tsaka yung topic ko po mamaya, si God the Father, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Pagkatapos po niyan, 9 o'clock a.m. worship time naman. Tapos Word of God naman sa Jesus Christian Family. Continuation naman din yun. How to worship God in spirit and in truth. No? Sa Air 214, ang topic ko about sa Godhead, God Son, no, si God the Father, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. So, yun. Maraming salamat, no? Kahit na iba tayo ng mga taillight, mga party rooms, iisa tayo sa paniniwala sa buhay na Diyos, no? Hindi ito isang PR lang or dalawang PR. Hindi ito about PR. Ito about serving our true living God sa buhay na Diyos because we are one body and one spirit. Kung naniniwala tayo kay God the Father, Jesus Christ, God the Spirit, naniniwala tayo sa Bible na yun ang hininga ng Diyos. Yun lang po, maraming salamat po. All glory belongs to God alone, not for myself to boast dahil wala po ako. Kung wala po si Jesus sa puso ko. Dahil mahal ko po yung Diyos, kaya po ako nag-exhort ng salita ng Diyos. Dahil mahal ko po yung mga kaluluwa niyo din. Gusto ko ipaalam sa inyo na ito yung nabasa ko galing sa salita ng Diyos. Kaya encourage po namin kayo, kami ni Brother Brinato, tsaka mga ibang exhorters, mag-aral po kayo ng salita ng Diyos. Huwag po kayong na hanggang tagapakinig lang kayo para all the more po mag-grow spiritually po kayo. No? All the more you read the Word of God, the more you apply the Word of God, the more you are leaning, total dependent ka sa Holy Spirit of God, the more will God give you wisdom, the more God will give you anointing, the more God will lead you into righteousness, and the more you are out of sins. Dahil natatakot si Satanas pag yung kakampay natin yung buhay na Diyos. Yun lang po. Maraming salamat po. Tapos na po ako. Ayan, praise God sa ating Sister Cecil, no?
Ating Sister Cecil po ngayon ay isa din po multitasking na sa ministry. At praise God sa buhay mo, sister. Ayan. At ating Sister Cherry, meron pa po bang isi-share? Sister Mia, Sister Aliyah, atin pong Pastor G. Thank you po, Pastor G. Ayan. So, wala na po. So, yan. Purihin po ang Panginoon sa napakarami pong revelation ngayong gabi na ito, mga kapatid. Bilang isang mananampalataya, nalaman po natin, and in order for us to grow, kailangan po talaga natin yung pray every day. Read your Bible and pray every day. And obedience. Pinakamahalaga po sa lahat, no? Pag wala pong obedience, wala na pong mananatili. So, yun lamang po. At praise God.